So kung sakasakali po, lahat ng area, ganyan po mangyayari dyan kapag po nalinis na yan. Mga after ilang araw siguro, baka 5 days, 1 week, baka mga hinog na po yun mga kalingap. Tapos dito po, yung sili natin, may bunga na rin po. Ayun, shoutout guys. Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kajulay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Ito po ay patungkol po doon sa ating mga halaman mga kalingap. Magbibigay po tayo ng update. Lalo't yung mga viewers ho natin, marami nagko-comment, nag-aalala po sila. Dahil iniwanan na raw po ni Kuya Julay yung ating mga tanim po doon. So wag po kayong mag-alala. Dahil yun po ay nakaplano po yun. At hindi po mapapabayaan. So pag-uusapan po natin maya-maya ng konti. Pero bago po yun, gaya ng dati, pakilala lang si Kuya Julay, baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, pwede po nating suportahan din, Julay Paunil 2.0, pwede po nating i-like, pwede po nating i-follow. So maraming salamat po sa inyong lahat. Tapos sina Kuya Bal Santos Matubang, sina Kalinga Prab, si Ate Edna Vlog, si Ruel of Malalag, at saka po yung Japper Sniper, kasama po nating suportahan. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin mga Kalingap, yung patungkol po sa ating tanim doon po sa Pilipinas. At ako po ay natutuwa naman sa ating mga viewers na marami pong nagko-comment, yung iba po nagme-message, kung paano na raw po yung ating halaman. Bakit daw po bigla akong pumunta sa Qatar? Sino na po mag-aasikaso po noon, mga Kalingap? Ngayon, ito lang po ang ating masasabi. Huwag kayong mag-alala dahil habang wala po si Kuya Julay doon, meron po tayong katiwala na nag-aasikaso po doon. Nagdidilig, nagtatanggal ng damo, nag-harvest, at kung ano-ano pa mga Kalingap. Iyon po ay nakaprogram na. Nice! Pero meron pa akong gustong ibalita sa inyo mga katugang, mga Kalingap. Dahil kung inyong matatandaan, yung mga ganung tanim po pala, ang bilis pong mamunga. Siguro po doon sa mga nakakatanda, yung una po nating na-harvest ay yung mga petchay, na kung saan magandang klase po yung ating na-harvest po doon. Tapos yung pangalawa, yung okra, na kung saan araw-araw na po yung pagha-harvest po ng okra. Minsan ho, 2 araw na hindi kami nakapag-harvest, ang dami namin nakuha. Kaso nga lang po yung iba, matitigas na po. Kaya dapat po pala sa okra, dapat araw-araw mag-harvest po tayo. Dahil kapag po matigas na, hindi na po masarap kainin. Matigas na nga po eh. Tapos bukod po dyan, ako inyong matatandaan, doon sa ibang episode po natin, na kung saan doon ako nag-shoot sa tanim po natin, nakita po natin, yung mga kamatis, marami na rin pong bunga. Siguro po, mga after ilang araw siguro, baka 5 days, 1 week, baka mga hinog na po yun mga Kalingap. At bukod po doon, dito po sa episode na ito, ipapakita ko po sa inyo, yung sili, may bunga na rin po mga Kalingap. Tapos yung talong, nag-uumpisa na rin pong umusbong yung mga bunga mga Kalingap. Yung bulaklak po, marami na po talaga. Pero yung bunga, meron na rin po tayong nakita. May mga umuusbong-usbong na rin po. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung ating video patungkol po dito sa ating tanim bago po ako umalis. Ngayon, ipashare ko po kayo dito po sa ating mga tanim. Itong 4 na garden na po na yan, bali petsay po ang tanim dyan. Tapos, yung katabi naman, yung sweet corn. Meron na rin pong bunga yan. Siguro ilang days na lang, pwede na pong i-harvest yan. Tapos sa bandang dulo po niyan, sa mga malapit sa boundary, meron po tayong tanim dyan. Meron tayong papaya. So magkabilaan po yan, mga 12 pieces yata yung naitanim natin dyan. Katabi po yan ng kalamansi, na kung saan yung kalamansi naman po natin, paikot po yan dyan, mga kulang-kulang 70 pieces po. Tapos dito sa area na to, ito naman po yung mga tanim natin gumagapang, gaya ng kalabasa, meron tayong sigarilyas, tapos patola. Yung ano po, yung ampalaya, inihiwalay po natin dun sa kabila, dahil nga po baka mahawa yung ibang tanim natin. Ang gagawin po natin dito, magdadagdag po tayo ng ibang tanim, kagaya po ng upo, at saka po pipino. Para lahat po dito, gumagapang. Tapos dito po, yung sili natin, may bunga na rin po. Kung mapapansin natin, yan, malaki na po. 4 na klase po ito. Meron po tayong sili na haba, na maanghang, merong hindi maanghang, merong katamtaman ang anghang, at saka meron po tayong labuyo. Ngayon dito sa bandang dulo, mapapansin natin medyo po madamo dahil hindi pa po nalilinis. Pero meron na po tayong inassign dyan para linisin po lahat yan. So siguro po, mga ilang days pa, malinis na po yan.
Yan po mapapansin po natin, yan po ay gagapangan po yan ng mga tanim natin na gumagapang. So maglalagay po tayo ng parang net sa ibabaw po niyan para gumapang po yung kalabasa, patola, sigarilyas. Ngayon po papasyalan natin dito sa mga garden natin. Iba-iba po yan, merong sili, merong kamatis, marami pong talong dyan. Tapos kamatis po uli sa bandang gitna na kung saan yan po yung mga may bunga na. Tapos makita natin meron pong nagdadamo dyan. Siya po ang katiwala natin dyan. Siya ang naglilinis, siya ang nagdidilig na sa ngayon. Habang tayo po ay wala sa Pilipinas. Tapos dito po sa mga gilid niyan, may mga tanim din po yan. Ito, makita natin dito maraming talong dyan, saka kamatis. Pero sa gawing kaliwa po dyan, merong po yan, merong sitaw at saka mga kalamansi. Gawing kaliwa. Ayan po dito po makita natin, medyo malinis na po yung pagitan ng garden. So kung sakasakali po, lahat ng area, ganyan po mangyayari dyan kapag po nalinis na yan. So gawing kaliwa po, yung sinasabi ko na kalamansi, yan po yan. At saka sitaw. Dito naman po sa bandang dulo, okra po yan. Araw-araw na po nag-harvest tayo. Tapos yung gawing kaliwa, meron tayong petsay pero hindi po masyadong maganda yung tubo. Hindi kamukha po dun sa kabila, mas mataba po yung lupa. So yan po yung ating garden, mga katugang, mga kalingap natin. Halos lahat po namumunga na. So titingnan po natin, kapag po sobra sa personal consumption, po pwede po tayong magbenta. So abangan po natin dyan mga katugang, mga kalingap. So yan po ang pananim ni Kuya July o kaya ni Katugang. So yan po mga kalingap, mga katugang natin, yan po yung ating tanim. Ako man po ay parang nagugulat, hindi ko po akalain na ganun po kabilis mamunga yung mga ganyang tanim. Kumbaga yung talong, maliliit pa po siya, yung sili, namumunga na po kaagad. Kaya masasabi ko po na ang mga tao magpakasipag lang, hindi magugutom. Dahil talagang ang lawak po ng lupain sa ating bansa mga kalingap. Kahit hindi po natin pag-aari, yung mga wala namang tanim, pwede tayong makiusap kung po pwede taniman po natin. O kaya doon po sa backyard natin, sa likod ng bahay natin, po pwede rin po tayong magtanim. Kahit konti lang po yan, maliit na garden, pwede. Para makalibre na po tayo. Doon po sa mga binibili po nating gulay na kung saan sa ngayon po, napakamahal. Lalong-lalo na po yung mga tingi-tingi, ang mahal ho ng gulay mga kalingap. Kaya mas maganda po, marirecommend po natin, magpakasipag po tayo sa pagtatanim dahil ang bilis pong mamunga. Tama kayo. So siguro po mga kalingap, sa pamamagitan po niyan, pansamantala magpapaalam po muna tayo. Pero gaya po ng dati, shoutout po ulit sa mga sumusunod. At siyempre po sa ating mga kasamahan sa COOS, maraming salamat po sa inyo. Dahil kayo po ay patuloy na sumusuporta sa pabahay program ni na Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. Maraming salamat po sa inyo. Tapos sa ating mga followers, sa ating mga supporters, sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page, maraming salamat po sa inyo. Lalo-lalo na po yung mga hindi nag-skip ng ads, masipag mag-like doon sa mga upload po natin at saka nag-share. Kung inyo po ito nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po sa inyo. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sabang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless! Bye-bye!